So sa ating pagsisimula, ang ating topic ngayong gabi ay sa SOL2. Ang napili ko pong lesson ay sa lesson 1 na ang pamagat po ay karapat-dapat pagtiwalaan ng Biblia. Una, meron tayong dalawang objectives sa lesson na ito. Una, ituro ang kaganapan ng Biblia bilang salita ng Diyos. Ikalawa, bigyan ang tagasunod ni Kristo ng mga katibayan para ganap na magtiwala sa Biblia. Ang teksto natin ay mababasa sa Awit, Kabanata 11, talata 7. Ang sabi, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Pangalawang teksto natin ay mababasa sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikatlong teksto ay mababasa natin sa ikalawang Pedro, Kabanata 1, talata 21. Ang sabi, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So doon natin nalaman yung karapat-dapat na pagtiwalaan ng Biblia. So maraming nasusulat patungkol sa Biblia na ang Biblia mismo ay galing sa ating Panginoon. At ito nga na tatlo lamang yung nasabing dito, scripture. Una sa Old Testament, yung sa Awit. Tapos sa New Testament, yung sa 2 Timothy, tsaka sa ikalawang Pedro. So marami pa pong mga scripture na nagsasabi at naglilinaw na dapat natin pagtiwalaan ng Biblia. At sabi, tuloy natin. At sabi rito, kung gusto ng mga tao sa panahon natin ngayon na makilala ang Diyos, kailangan nilang tanggapin ang katotohanang ipinahayag ng Diyos na ang kanyang sarili sa sangkatauhan sa dalawang kaparaanan. Una, may dalawang kaparaanan ng Panginoon na nagpapahayag ng kanyang pagiging Diyos. Una ay ang natural na kapahayagan o natural na kapahayagan. Sinasabi ng Biblia na kung pag-aralan nating mabuti ang sangkalikasan, masasabi nating siya'y buhay at kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan. So, meron tayong text dito na sa natural na kapahayagan. Mababasa natin ang talata sa Awit, Kabanata 11, talata 1. Ang sabi rito, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, pinapakita ng kalawakan. So makikita natin dito na ang buong universe o ang buong sangkalangitan at sangkalupaan ay ginawa mismo ng ating Panginoon. So, walang duda na ang Panginoon ang may akda at may gawa ng lahat ng bagay sa mundo. Kaya karapat-dapat nating pagtiwalaan ang Biblia, ganun din ang ating Panginoon. At pangalawang text ay mababasa natin sa Roma, Kabanata 1, talata 20. Sabi rito, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na iahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. So ito yung sulat ni Apostol Pablo na nung nasa kulungan siya nasulat niya tong Book of Roma sa church. At sinabi niya na ang Diyos nga po ang lumikha ng sanlibutan at wala nang iba pa na maidadahilan ng mga tao
na para siya ay hindi pagkatiwalaan. And then yung pangalawang kapahayagan ay ang espesyal na kapahayagan. At sinasabi rito na ang Biblia o ang kanyang salita na isinulat ay ipinahayag ng Diyos sa kanyang sarili mismo. At sa pamamagitan ng Biblia, may mga karagdagang pahayag ang Diyos tungkol sa kanyang sarili. Kung ang sangnilikha ay kayang sabihin sa atin ang tungkol sa kamangha-mangha at makapangyarihang Diyos, higit ang pagkakakilala sa kanya ng Biblia. At sinasabi rin dito na ang ating pagtitiwala sa Diyos ay laging nakasalalay sa ating pagkakakilala sa Diyos. Tama naman ho, di ba? Kung nagtitiwala tayo ng mabuti sa ating Panginoon, so yun yung pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Kung konti lang or kulang yung kaalaman natin sa ating Panginoon, malamang sa malamang na hindi natin siya pagtitiwalaan. And then siyempre, sabi rito, hindi ito dapat pagtakhan dahil nagtagumpay ang diablo. Ang dito, yung context ng ikalawang Korinto, Kabanata 4, Talata 4, ay sinasabi na ang diablo ay nabulag niya ang marami dahil nga sa hindi sila naniniwala sa Biblia. At ito ang sagot ni Apostol Pablo. Yung hindi sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Yun nga ay ang diablo. Yun yung Diyos ng daigdig na ito. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Tapos, and then meron tayong tatlong ebidensya rito na matibay talaga na ang Biblia ay isang tunay na kahima-himalang libro. Una ay ang inaangkin ng Biblia. Yun nga, yung nabasa natin kanina sa Awit, Kabanata 11, Talata 7, na nagpapahiwatig sa maka-Diyos ng kalikasan ng Biblia. At sinabi rito na ang utos ni Yahweh ay walang labis at walang kulang, nagbubuhay ng kaluluwa. Ito rin ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay talino sa simpleng mag-isip. So, ang Biblia mismo o ang salita ng Panginoon, kung gusto nating makilala siya, ang Biblia ay may sagot sa kung sino ang ating Panginoon. Siya ay magpapahayag sa atin kung talagang meron tayong puso na nagtitiwala sa kanyang salita. And then, sabi rin dito, na isinulat din ni Haring David na ang dahilan kung bakit makapangyarihan ng Biblia ay sapagkat nagbabago ito ng buhay ng tao. Tama. Nagbubuhay ng kaluluwa. Walang kamalian, walang labis, walang kulang, at mapagkakatiwalaan. At sabi din ni Apostol Pablo, kapag pinag-aralan natin mabuti ang ikalawang Timoteo, Kabanata 3, Talata 16 hanggang 17, na importanteng gawain ng salita gaya ng pagtuturo ng katotohanan, pagtatama sa maling katuruan, pagtutuwid sa likong gawain, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ang lingkod ng Diyos ay magpapala ng pagiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So dapat nating paghandaan yung pagtuturong ng katotohanan, kaya nga meron tayong mga ganitong pag-aaral o ganitong gawain para maituwid tayo sa mga maling nakagawian natin nung una kung saan man tayo galing ng mga relihiyon o mga organisasyon ng mga simbahan. At sinasabi ng Biblia na yun nga, na ituturo tayo sa maling nakagawian natin para maitama yung mga pagkakamali at para maituwid yung likong landas natin na ginagawa para hindi na tayo mamuhay sa maling gawain. At minsan pa, sabi dito, na ang dahilan kung bakit na magagawa ito ng Biblia ay dahil nagmula ito sa Panginoon. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Na yun, kaya karapat-dapat na pagtiwalaan natin ang Biblia kasi nga ito yung mismo galing sa ating Panginoon at kinasihan niya ito.
So, at ang pangalawang, inaangkin at ang pangalawang ebidensya na magpapatunay ang kahimahimalang libro ay ang kalikasan ng Biblia. So, para lalong maitatag na karapat-dapat pagtiwalaan ng Biblia, kailangan nating maging pamilyar sa mga ebidensya base sa mga katangian nitong magiging maayos at may pagkakaisa. Magsimula tayo sa datos tungkol sa Biblia. Ang Biblia ay merong 66 na aklat. Sa Lumang Tipan, merong 39 at sa Bagong Tipan meron po tayong 27, tama, 27 at ang kabuuan ay 66 at hindi bababa sa 40 tao, na nanggaling sa iba't ibang antas ng buhay, gaya ng mga propeta, apostol, mga hari, mga pari, mga mangingisda, pastol, kolektor ng buwis, doktor at iba pa. Nang sila inuudyok na sumulat, ginawa nila ang magkakaiba. Ginawa nila sa magkakaibang oras at okasyon. May nagsulat pagkatapos ng dakilang tagumpay, ang iba'y nagsusulat habang sila'y may pinagdadaanan. May ilang nagsusulat habang nasa kanilang kalakasan sa buhay. Yung ilan nagsusulat habang sila'y matanda na. Gayunman, nabuo ang Biblia sa humigit kumulang 1,500 taon. Ganun pa man sa kabila ng mga ito, kabilang ang mga pagkakaiba-iba at pagbabago-bago, isa ang pinupuntirya ng Biblia mula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Revelasyon, Apokalipto o Pahayag, ay isa lang ang tema ng buong Biblia. Yun yung kaligtasan ng tao sa pamamagitan lamang ni Heso Kristo. Yun po yung pinaka tema ng buong Biblia. At sa pangatlong ebidensya ay yun yung katibayan ng Biblia. Sabi rito, kapag binanggit ko ang mga katibayan, ang tinutukoy ko ay ang mga ebidensya o testimonyang lalong nagtatatag ng tiwala o kapangyarihan ng Biblia. Nakita kong napakarami ang hayagang kumukutya sa ating pagtitiwala sa Biblia na parang tayo walang kamalay-malay at mangmang para maniwala sa isang sinaunang libro, hindi papasa sa isang matalinong pagsisiyasat. Hayaan mong tiyakin ko na kaya ng Biblia na sumailalim sa isang tapat at mabusising pagsisiyasat. Hindi tayo kailangang mahiyang sabihin na nagtitiwala dito at ating pag-aralan ang tatlong katangian at ebidensya pa na nagpapatunay at nagpapatatag ng kahimahiwalang pagtiwalaan talaga ang Biblia. Una ay ang mga hulang natupad. Mababasa natin ito sa Isaias, Kabanata 46, talata 9 hanggang 11. Sabi rito sa libro na Isaias, alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin ay wala nang iba. Nang simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin kong lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. So yon ang sabi ng libro na Isaias, pahayag ng ating Panginoong Diyos na yun nga, na magkakaroon ng isang mandirigma na galing sa silangan, na yun yung si Heso Kristo nga, na galing sa lipi ni David. At sabi rin dito na marami at humigit kumulang na 2,500 ang hula na nakasulat sa Biblia at ang eksaktong natupad ay 2,000 at yung 500 ay natitira tungkol sa mga darating pa at naghihintay ng katuparan. So marami pang hindi natupad, 500 pa. So maghintay tayo kung ano man yung mga darating pa na
pangyayari. Tapos, kung titignan ang mga natupad na hula, ito sa tamang pananaw sabi ni Dr. Hugh Gross, isang scholar ng science na naging tagapagtanggol ng pananalig kay Kristo dahil sa mga hula ay karamihan sa kanila ay walang kaugnayan sa ibang propesiya para matupad. Ang tantiang mangyari ang lahat ng ito sa pamamagitan ng tsamba na walang mali ay mas mababa sa 10 raised to 2,000 numero. So, maliit ang tsansa. Mas malaki yung uh, probability, parang gano'n, yung sinasabi ng Biblia sa mga hulang natupad kaysa sa mga pag-aaral ng ibang tao na may gustong patunayan. At tignan natin yung mga ebidensya rito, yung mga ibang hula na nailahad. Una, yung isisilang ng isang babae, yun yung binhi. Mababasa natin sa Genesis, Kabanata 3, talata 15. At ito'y natupad sa book ng Galatia, Kabanata 4, talata 4. Isisilang ng isang birhen na propesiya sa Isaias, Kabanata 7, talata 14. At natupad sa Mateo 1, ay Kabanata 1, talata 18 at 23. At isinilang sa Bethlehem. Hula naman ito o propesiya naman ito sa Micah, Kabanata 5, talata 2 at natupad sa Mateo 2, talata 1 hanggang 6. Ipagpapalit sa 30 piraso ng pilak. It was prophesied in Zacharias chapter 11 verse 13 at natupad sa John chapter 19 verse 19. At mabubuhay na muli. It was prophesied in Psalm chapter 16 verse 10 at natupad sa John Kabanata 20, Kabanata 20, talata 1 hanggang 18. At sabi rin dito na walang nangyari rito dahil tsamba lang, hindi. Naniniwala akong ng buong puso na pinangyari ng Diyos sa mga propesiya para magawa natin ng buong puso na magpailalim sa kapangyarihan ng Biblia. So, sinasabi rito na kung tsamba lamang yung mga nangganap o nangyari sa Biblia ay malamang ay hindi natin pagtitiwalaan ng Biblia. At sa ikalawa, yung letter B ay ang pananatili ng Biblia. So, sinasabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 24, talata 35. Sabi, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. So, ganun ka-effective yung Biblia, yung salita ng Panginoon. So, simula pa nung kapanahunan nga ni Moses, ay hindi nagbago. Nagbago man yung translation, pero yung pangako na nilalaman ng Biblia ay hindi nagbago. Ang nagbago lang siguro yung mga tao na nakabasa na totoo talaga yung Biblia. At ang mga salitang ito ay napatotohanan dahil sa hanggang ngayon, yun nga, na meron pa rin tayong pribilehiyong mabasa at mag-aral ng Biblia. Sa kabila ng mga batikos, kontra, paninira at pangungutya laban dito, talagang milagro na nasa atin pa ito. Minsan pa, ang pananatili nito ay nagpapatunay lamang na ito ay aklat kung saan kumikilos ang Diyos. So, marapat lamang mga kapatid na tayo'y magbasa ng Biblia at pagtiwalaan nito dahil ang Biblia ay kasapatan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil kumikilos ang ating Panginoon sa gitna natin pag binabasa natin ang kanyang mga salita. And then sa pangatlo na katangian ay ang kapangyarihan ng Biblia. So mababasa natin ang kapangyarihan ng Biblia sa Hebrew, Kabanata 4, talata 12, na sinasabi dito na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay may talim.
ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. So gano'n katindi o gano'n kabisa ang salita ng Panginoon. Kahit sa mga manhid na tao, kayang-kayang basagin kung ano man yung bumabalot sa kanyang puso na nagiging manhid siya. Kayang-kayang basagin ng salita ng Panginoon basta yung taong yon nakakaramdam ng manhid, ha? Matuto lang siyang magpatawad o matuto lang siyang magbasa ng salita ng Panginoon at yung pinagdaraanan niya ay mapagtatagumpayan niya sa tulong ng ating Panginoon. So sabi dito, walang matigas na puso sa kapangyarihan ng Biblia. Magagawa nitong tumagos sa puso kahit sa may maitim na kaluluwa. Ayun nga, kasasabi ko lang. Na walang kapantay sa kapangyarihan ng Biblia na magpabago ang sanlibutan. Gaano man ito kasama, maaring makakapagkwento tayo ng tungkol sa mga magagaling na lalaki at babae na nagbago dahil sa Biblia. Isa na rin dito siguro, testimony na rin sa akin bilang tagasunod na ni Kristo ngayon. Na syempre, nung una, tayo'y galing sa pagiging Katoliko. Pero ngayon ay nagkaroon tayo ng panibagong kalikasan, yung kalikasan ng ating Panginoon. Na-born again na po tayo. So, dahil nga sa pagbabasa at laging pag-a-attend na rin dati ng Bible study. So, yun, nakakilala tayo at nasumpungan natin yung kaligtasan na nagmumula lamang sa ating Panginoon. At binago ng Panginoon ang buhay ko. At salamat sa kanyang mga salita at patuloy na nagbabago sa akin. At salamat sa kanya. Sa kanya lamang ang papuri at pasasalamat. So, yun lamang po at maraming salamat sa gabing ito.